Hello, good morning. Ngayon po ay magluluto tayo ng paborito naming pansit bato. So yan po yung mga gulay-gulay at sangkap na prepare ko. Pagpasensyahan nyo na po ng kawali ko kasi medyo luma na kasi ito. Maliit kasi yung bago naming kawali medyo hindi naman po kasya yung pansit pag doon. So naglagay lang ako dyan ng mantika at ipiprito-prito ko muna itong mga kikiam saka chicken balls na binili ko. Kunti lang naman po ito. Lahat po ng ingredients ko ay kunti lang kasi tatlo lang naman po kaming kakain nitong pansit na to. So pagkatapos naman ay tinanggal ko muna siya at ginisa-gisa ko naman yung sibuyas at bawang. So sa mga taga sa amin po dyan, iba-iba po tayo ng paraan ng pagluluto at i-share ko lang din po ang paraan kung paano ko nagluluto. So pagkatapos kong magisa yung bawang at sibuyas ay nilagay ko naman dyan yung carrots. Para medyo maluto-luto naman po yan. At pagkatapos ng ilang minuto ay ilalagay naman po natin itong mga repolyo. Itong repolyo marami siyang tingnan pero kalahati lang naman yan ng isang maliit na repolyo. Mamaya kasi liliit din naman yan. So pagkalagay natin ng repolyo ay halu-haluin natin ulit. So, konti lang po talaga ito at wala po pala akong stock dito ng Baguio beans kaya hindi na po ako naglagay. Kaya walang green dyan sa ano natin, sa gulay natin. Naglagay ako dyan ng konting toyo. Maglagay din ako ng konti lang din na magic sarap. At saka pamintang durog na durog. Powder na paminta. At ayan, halu-haluin natin at mga 2 minuto lang din po ito ay pwede na natin munang tanggalin dito kung ayaw nating ma-overcook yung ating mga gulay. So ako mga 2 to 3 minutes lang tinatanggal ko na yan. Kasi para naman yung gulay natin mamaya ay meron pang buhay. Ayan, habang ginagawa ko nga pala to ay nagpakulo pa ako ng tubig sa pakuluan ng tubig para hindi na tayo mahirapan na magpakulo dito sa kawali kasi magiging matagal yung proseso natin. So hindi ko naman sobrang inubos yung gulay dyan, nagtira ko ng konti para naman po may lasa-lasa pa ang gulay dito sa ating kawali. Pagkatapos nilagay ko na yung kinukwento ko kanina na pinainit kong tubig. Para hindi na tayo matatagalan na pakuluin yung tubig dito sa kawali na paglulutuan natin. Yan, yung ibang gulay ay itatoppings natin yon mamaya kasama ng mga kikiam at chicken balls natin. Ayan, kung mapapansin nyo, diba, ang bilis lang kumulo. Naglagay po ako din dyan ulit ng kaunting asin. Kaunti lang. Kasi ang pansit bato kasi mayroon na siyang lasa. Yung pansit niya mismong, noodles niya mismo ay malasa na siya. So naglagay pa rin ako ng konting toyo para naman makulay ang buhay. Tapos naglagay ako ulit ng pamintang durog. So medyo umaanghang na ata ang ating ngayon. Ang ating pansit. So mas pakuluin ko pa bago natin ilalagay yung yung pansit. So naisipan ko pang maglagay ng konti ulit na magic sarap dito sa sabaw natin para mas lumasa siya doon sa pansit. Pero ang paglalagay naman po ng magic sarap ay kung gusto nyo lang. Kung kayo naman po ay hindi sanay maglagay niyan ay wag na pong maglagay. Ayan, nagsishare lang ako sa inyo kung paano ako gumawa ng version ko ng pansit bato. Sa mga kababayan ko dyan, shout out sa mga taga Bato, Camarines Sur, na kung saan nanggaling itong pansit. Pero syempre dito ko to nabili sa Cavite. So naglagay na tayo dyan ng pansit. Hindi ko na po yan tinimbang yung pansit na yan. Pero sa tingin ko po ay mga kalahating kilo po ang nailagay ko dyan na pansit. Parang nakulangan pa ako at gusto ko pang dagdagan ng kaunti pa ulit. Kasi baka makikain yung kapitbahay ko ay magkulang na yung ating pansit. 'Di ba? So ito pong pansit bato ay mabilis lang at talaga itong maluto. Doon nga sa amin, pagkasalang na ganyan, tatanggalin na kaagad yan. Kaso ako ayoko naman po ng sobrang ganon. Na halos hilaw-hilaw pa habang kinakain kasi gusto ko yung luto na talaga siya. So, ito pong pansit na to ay parang may pagkapansit gisado siya. Although sa amin talaga, pag nagluto nito, talaga namang sinabawan na pansit na talagang para siyang
para siyang, ang tawag niya sa amin ay loglog, pero dito sa Manila, mami. So, ako po, ito ay may pagka-kunting pansit gisado. Pero hindi naman siya sobrang tuyo. Kasi ayaw dito sa bahay ng sobrang tuyong-tuyong pansit. Pero ako gusto ko sana yung tuyong-tuyo siya. So, niluluto ko pa siya ulit. Kasi gusto ko yung lutong-luto yung pansit. At kung mapapansin nyo ay naglalaho na po paunti-unti yung sabaw. At kapag pinatay natin mamaya yung ating induction cooker, alam nyo ba na bigla na lang yan matutuyo. Parang bigla niyang sisip-sipin ang mga tubig-tubig sabaw-sabaw na yan. So ngayon, dahil sa tingin ko ay luto na po itong pansit natin at naubos na talaga yung sabaw, ay ilalagay ko na po yung nireserve natin na pang toppings kanina. Na, diba? Ayan na siya. So, wala po akong nilagay ditong karne, walang manok, walang baboy, kasi wala po akong karne ngayon sa ref. Kaya talagang pagtiyagaan na natin itong chicken ball, saka kikiam, saka yung gulay na toppings natin. O, diba? Toppings lang talaga yan. Pag nahuli kang kumain, wala ka ng toppings. So, ito na po at kakain na muna po ako. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at palagi pong nanonood sa mga videos na sinishare ko. Thank you